Dahil buwan na naman po ng mga puso, atin pong tutunguin ang iba't iba pong mga bansa. Alamin po natin kung papaano nga ba nila ipinagdiriwang ang espesyal na Valentine's Day. Sa New Zealand, patok ang adventure trip tuwing Valentine's Day. Tara atin pong silipin ang must-visit romantic destinations ng New Zealanders sa inahandang special report ni Bombo Betha Servito. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklipade. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio. Ang New Zealand, isang bansang biniyayaan ng ganda. Alam nyo ba na ang mga naninirahan dito ay tinatawag na New Zealanders o minsan naman ay mga Kiwi? Katulad ng mga Pinoy, ipinagdiriwang din ng New Zealanders ang araw ng mga puso tuwing February 14. Nagsimula ang Valentine's Day bilang isang relihiyosong okasyon. Sa paglipas ng panahon, naging mas magarbo at komersyalisado na ito. Alam nyo ba na ang tradisyon ng pagbibigay ng box ng tsokolate ay pinasimula ni Richard Cadbury noong 1861? Ipinakilala niya ang kauna-unahang heart-shaped box at doon na nagsimula ang lahat. Mula sa kapistahan ng isang martir na si Saint Valentine, naging pandaigdigang selebrasyon na ito ng romansa sa buong mundo. Kahit hindi itinuturing na public holiday sa New Zealand ang Valentine's Day, marami pa ring mga lugar ang nakikiisa sa saya sa pamamagitan ng mga special events at romantic dinners. Ayon kay Bombo International News Correspondent Cristal Dolentas, maraming pasyalan sa New Zealand ang pwedeng puntahan sa Valentine's Day. Actually, ang Valentine's dito is normal day lang din. Like sa atin, ganun din. Puntang restaurants or anything, mag-iisip sila na kung saan sila pupunta. Ganun lang din dito. Usually, ang mga pinupuntahan na naming restaurant is like sa tower, yung 360. City site siya. So, nasa taas ka ng tower and then yung restaurant is umiikot. So, makikita mo yung city lights. Usually, dito pag Valentine's, meron silang mga promo. So, yun yung mga tinatangkilik nila dito. Usually dito, pumupunta sila sa mga, winery. Pre-taste ng mga wines na try namin. So, pupunta ka sa isang island na puno ng wine. Medyo may pagkamatapang dito. Kasi masyado siyang na-ferment. Usually, nagpipiknik sila sa mga, high mountains. Meron kasi ditong, may mga sightseeing dito na mga mountains na pwede mong puntahan. Kanya-kanyang date o pakulo sa Valentine's Day at pwedeng kasama mo pa ang family mo. Stargazing sa Stardome Observatory, isang nakakamanghang karanasan na siguradong magdadala ng romantic vibes. Napaka-interesante ng kalawakan, kaya kung naghahanap ka ng spot para magkatalat-damhin ng moment, sagot ka na ng Stardome. Pwede ka rin mag-hiking. Kite Falls Track matatagpuan sa likod ng Piha Beach. Isang oras na lakaran sa gitna ng kagubatan para marating ang napakagandang talon. Sabi nga nila, sa pag-ibig, kailangan mong mapagod bago makuha ang premyo. Submerge in History and Art, Auckland Art Gallery. Dahil fan tayo ng creativity, hindi pwedeng mawala ito sa listahan. Kulayan ang inyong date sa gitna ng sining. Sunset o evening picnic, Mount Eden, ang pinakamataas na natural point sa Auckland, isang natutulog na bulkan na nagbibigay ng 360-degree view ng syudad. Ayon kay Bombo International News Correspondent Cristal Dolentas, sa Pilipinas, mas magarbo ang selebrasyon natin dito at kadalasan ay beaches ang pinupuntahan ng mga New Zealanders. Usually, ang mga tao dito, mahilig sila mag-beach. Lalo na pag Valentine's is summer dito. So, yan. Marami din na mga falls dito na pinapaliguan nila. Ganon. So, pag alam nilang crowded sa mga beach, maghahanap sila ng ibang spot. Kasi, actually, dito sa Auckland,
marami talaga siyang beach. Napapalibutan siya ng beach. So, and anywhere, saan ka magpunta, puro beach dito. Swimming o horse riding. Ang New Zealand ay puno ng mga naggagandahang beach tulad ng Piha at Abel Tasman. Nariyan din ang Hot Water Beach, isang natural spa sa Dalampasigan. Sa Muriway Beach Horse Treks, maaari kayong sumakay sa kabayo sa gitna ng itim na buhangin at Woodhill Forest, isang karanasang hinding-hindi nyo malilimutan. Fine dining, para sa mga gustong mag-fancy date, nariyan ang Sibos sa Parnell o ang tanyag na The Grove, maraming courses na siguradong tatatak sa inyong panlasa at puso. Pwede rin mag-arcades. Kung gusto nyo naman ng kaunting asaran at laro, nariyan ang Arky Brothers para sa bowling, Game On para sa karaoke at virtual reality experience, o ang Holy Moly para sa kakaibang mini-golf. Sabi nga nila, the more you hate, the more you love, lalo na pag natalo mo siya sa laro. Iba din kasi yung Valentine's dyan sa atin. So talagang makikita mo yung ibang tao na talagang naghahanda. Over preparation ang mga Pinoy talaga. Pagdating sa mga ganyan. Yun talaga, over preparation, talagang bongga. Dito kasi normal day lang talaga. Enjoy your day sa Valentine's Day kung may sakaling may mga date kayo, or enjoy your together with your family kung wala kayong date, gano'n. Kasi masaya talaga pag kasama mo sa ang pamilya mo or mga malapit sa buhay pag Valentine's. Ngunit lagi nating tatandaan, hindi mo kailangan ng isang espesyal na araw para sabihing mahal mo ang isang tao. Ang Valentine's Day ay tungkol sa ating pangangailangan sa koneksyon at kalinga. Hindi man ito kasing bongga sa New Zealand katulad sa Pilipinas, marami pa ring paraan para damhin ang pag-ibig. Sa huli, ang pag-ibig, romantic man, pampamilya o pagkakaibigan ang nagbibigkis sa ating lahat at nagbibigay ng kahulugan sa ating buhay. Happy Valentine's all! Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. For this I say, Happy Valentine's Day! Basta Radio Bombo!